ako na po. Maupo na po kayo. Sige na. Ba't nga di ka pa maupo dyan? Hayaan nyo namang paminsan-minsan pagsilbihan ko kayo. Sige, kain na. Sigurado po kayo, Nay. Ang sarap po ng ulam. Lahat naman sa'yo masarap eh. Nay, oh! Chito, alam kong masarap yan, anak. Ako kaya nagluto ng mga yan. Ba't ayaw na pong kumain? Alam nyo naman kapag ako ang nagluluto madalas wala na akong ganang kumain. Dapat pala si Clarissa na paglutuin yun na eh. Bakit? Para po wala siya ng gana kumain. Nayo! Uy, ano ka ba? Siya nagluto, baka wala na matira sa atin. Nayo! Wala. Sabihan mo ako, napapaluin mo ako. Hoy, pasok! Ay, ma'am, i-ready ko na po ba yung gagamitin niya sa pagbe-bake? Hindi mo na siguro. Masakit sikmura ako Ma'am, kumain na po ba kayo? Hindi pa. Baka nagugutom mo kayo. Hindi rin naman siguro. Wala nga akong gana Baka busog lang po kayo. Ano ka ba? Hindi pa nga kumakain yung taon, bubusog agad? Hindi. Hindi rin ako busog. Hindi ko nga alam Ilang araw ko nang nararamdaman to Parang may masakit dito sa tiyan ko. Ma'am, gusto niyo ba ng tsaa? Hindi na, salamat. Higa ko na lang. Ay, alam niyo, ma'am, ganyan-ganyan po yung tita ko Humiga lang sandali tapos namatay. Hoy! Ano ka ba? Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Bakit po? Hindi ka nakakatulong Aber, saan ba nahiga yung tsahin mo? Sa release ng tren. Tapos yun, nasagasaan, patay. Patik, teka. Oo. Saan ka papunta? Uuwi na ako. Bigla ka lang lumabas Kaumpisa lang ng seminar. Sabi nagsasalita, kailangan na 8,000 Wait! Hindi mo kasi pinatapos yung speaker Kung pakikinggan mo, malalaman mo na walang problema yung 8,000. Tommy, anong walang problema? Wala! May utang ako kay Pitch na 10,000. Hanggat di ko nababayaran yun, hindi ako babalik dyan. Tommy. Oh, bakit? Hindi ba sumabay ako sa'yo papunta dito? Wala akong pamasahe pa uwi. Sige. Hintayin mo ko rito, ha? Mainit. Pwede bang doon na lang sa loob? Elsa! Alis na ako. Nasasabay ako. Saan punta mo? Sa mall. Ano gagawin mo? Ano bang ginagawa sa mall? Marami. Pwede kang mamili, mamasyal, manood ng sine, kumain. Wala. Mag-iikot-ikot lang. Baka mahilo ka. Dito ka lang sa garahe mag-ikot-ikot. Tipid pa. Pitoy, Joke lang. Huli ka na. Uy, okay ka lang? Okay lang. Mukhang hindi ho okay Ano po ibig niyo sabihin? Meron hong dark spots ang ovary niyo. It could be a lump or a cyst. Sa matris po? Delikado po ba yan? Actually, depende ho At kailangan magpakondak ako ng additional examination para malaman natin kung ano to talaga. Sigurado na po ba kayong bukol nga? Pwede tayong magpa-schedule kagad ng test para ma-sure lang tayo. Oo, wag po muna siguro, Doc. Okay lang po ba kung humingi ako ng second opinion? Okay lang yon. Lahat naman tayo ay entitled sa second opinion. Just come back to me if you need anything, okay? Salamat po. You're welcome. Sige. Elsa, naligo ka na ba? Oo. Bakit? Ako rin Uy, teka. Sandali, may sasabihin lang ako. Uy, huwag mong basta sabihin. Ibulong mo sa akin. Ibulong mo. Ano ka ba? Importante to, makinig ka. Ano ba yung sasabihin mo? Nay! Ay, naku, anak, nag-uusap kami ng nanay mo. Baka pwedeng... Ano ba yun? Sira po kasi aircon sa kwarto ko Ang init-init po. Pwede po ba dito muna
ako matulog? Naku, hindi pwede dahil yung pinag-uusapan namin ng nanay mo, dapat kami lang nakakarinig. Bakit po ba? Ano pag-uusapan niyo? Yung kwan. Wala naman. Sige, dito ka na matulog. Yay! Thank you po! Ganun. Ano kaya sirain ko na rin aircon dito? Ano ka ba? Ano ba yung sasabihin mo? Wala. Bukas na lang. Bukas pa? Mrs. Manaloto? Mrs. Manaloto? Po, ano ba yung sinabi niyo? Ang sabi ko ho, meron ho kayong dark spot dito sa may ovary niyo. It could be a lump or a cyst. Talaga ho. Ganyan-ganyan din yung sinabi sa akin ng isang doktor. Na may dark spot? Hindi ho. Pero yung mga salita niyo po, yun po mismo yung mga salitang ginamit po sa akin ng doktora ko. Talaga ho? Meron din ho ba siyang nasabi kung anong kailangan gawin? Ooperahin daw po. Then she's probably right. Malaki po ba? It's 12.5 centimeters. Mga gaano po kaya kalaki yun? Siguro kasing laki ng monay o ensaymada. Sobra naman kayo, Dok. Totoo ho yun. Alam ko po. Pero dapat hindi nyo ginamit na sukatan yung monay at ensaymada. Nakakagutom po eh. Ano ba ang ovarian cyst? Ang cyst sa ovary ay isa sa pinaka-common na dahilan na kino-complain ng mga kababaihan. Ito po yung mga bukol na tumutubo sa ovary ng mga babae. Ano naman ang karaniwang simptomas ng ovarian cyst? Nagkakaroon sila ng irregular pattern ng menstruation, o di kaya nagkakaroon ng mga lower abdominal pain, o di kaya tuwing nagre-regla sila, habang tumatagal, sumasakit yung puso nila. Paano naman po ito nadadiagnose? Para sa mga kababaihan na wala pang history ng sexual contact, we do request for transrectal ultrasound. Pero amongst reproductive age women, we go for transvaginal ultrasound. Hindi po lahat ng cyst sa ovary inooperahan. We have to identify depending on the day of the cycle. Kasi meron tayong sinasabi na physiologic, meaning normal lang na nagkakaroon ng cyst during that time of the cycle. After the menses, spontaneously nawawala ito. Pag sinabi mo namang pathologic, ibig sabihin bukol talaga siya, pero may ibang cyst sa ovary na pwedeng daanin sa gamot para mawala ito. O yung iba naman, pag masyadong malaki na, talagang they have to undergo surgical procedure. Dok, paano po yung mga nagpapanggap na babae? Hindi ko kaya sagutin. Ano ba to? Bakit mo kami pinapunta dito? Wala. Gusto ko lang kayo pakainin. Baka may lason to Hindi pinapakain na nga kayo Pinagbibintangan niyo pa ako? Naman! Hindi mo naman to gagawin kung wala kang mapapala Correct! Aminin! O sige, sasabihin ko na. But before I tell you, let me ask you a question. Would you like to have financial freedom? Ang ibig sabihin gusto niyo bang yumaman? Siyempre! Sinong ayaw yumaman? Okay. In which case, what if I tell you na pwede kayong kumita ng 500,000 buwan-buwan and all you have to do is to commit yourselves? Teka. Yan yung sinabi sa atin nung isang araw Ganyan na ganyan din Alam mo na to? So may kalating milyon ka na? Wala. That's the very reason bakit wala pa siyang kalahating milyon buwan-buwan. Dahil wala siyang tiyaga at wala siyang tiwala. Halimbawa, Maria, may tanong kita. Gusto mo ba habang buhay, kasambahay ka na lang? Siyempre hindi. Okay. So gusto ko kumita ka ng kalahating milyon buwan-buwan. At saka iwanan mo na yung pagkasambahay mo. Woo! Sabi ko yan!
yun? Sandali. Sandali. Nasabi mo na ba sa kanila na kailangan nila ng 8,000? Ha? Oo, kailangan nyo mag-produce ng 8,000 para makasali kayo. 8,000? Oo. Alam mo na pala ito eh. Ba't ka nagpunta dito? Eh, sabi kasi ni Tommy, may merienda dito eh. Baka labot nga nyo. Pitoy! Oh, Tapos ka na maligo? hindi pa. Pero bigyan mo. 2 minutes lang. 2 minutes lang. Hoy! Hoy! Oh, Hindi yun! May sasabihin ako. sigurado ka hindi yun? Hindi yun. Umupo ka. Naalala mo, Oh, kagabi bago pumasok dito si Clarissa, ayoko nga. Teka. Oh, yan. Safe na. Ituloy na natin. ano bang ituloy? May sasabihin nga ako. Kaya nga, tuloy mo nga. Sasabihin mo. Ano ba yun? Kasi nitong mga nakaraang buwan, may nararamdaman kasi ako. Medyo masakit yung sikmura ko. Oh. Nitong mga ilang araw na lang akong nagdesisyon na magpatingin sa doktor. Buntis ka! Yes! Nakadali na naman ako. Pambihira. Aminin mo. Hindi pa lang gumukupas yung mga... Hindi ako buntis! Eh ano? May bukol ako sa tiyan, sa matris ko. Kailangang operahan. Ano? Oo. Sabi sa akin, meron daw akong ovarian cyst. Malaki na. Kailangan nga matanggal. Ba't di mo man lang sinabi sa akin? Di sana man lang nasamahan kitang magpa-check up o kung... Ayoko mag-alala ka eh. Kailan ako dapat mag-alala? Pagka malala na, pambihira naman, oh. Hindi, magtatanong tayo, second opinion, doon sa ibang doktor para malaman natin kung totoo. Na. 3 doktor na ang napagtanungan ko. Iisa lang ang sinabi nila. Meron akong ovarian cyst, malaki. Kailangan operahan. Paano ganyan? Ano raw? Kailan daw? So, 1 linggo. Meron pa sana akong sasabihin. Ano na naman yan? May sakit ka na naman. Anong ibang sakit? Sabihin mo na nga lahat ng sakit mo. Paano makatulong ako? Hindi yun! Eh ano? Gusto ko sana mapagandaan yung kahit na anong dumating, kahit anong mangyari. Ano ka ba naman? Oy, ano ka ba naman? Huwag kang magsasalita ng ganyan. Ikaw pa yung, di ba? Ikaw nga yung ayaw na pinag-uusapan yung mga ganitong klaseng bagay. Tapos ngayon... Oo, pero hindi nga kasi natin alam. Hindi natin alam. Kaya dapat talaga, naisip ko, dapat pagandaan eh. Kung walang mangyari sa akin masama, salamat sa Diyos. Pero kung may mangyari masama, kailangan kahit pa paano handa ako. Sige na. Oh. Sige. Kung yan talagang gusto mo, sige, yan ang gagawin natin. Aray. Bakit? Dadaling kita sa ospital, ha? Sandali, kunin ko yung susi. Hindi. Kumain ako ng bunggo at manggang hilaw kanina eh. Kumukulo yung tiyan ko. Teka lang, sandali. Sandali. Pits! Oy. Oh, beer? Hindi. Bakit? May problema ba? Si Elsa eh. O bakit? Nagpa-ultrasound kami kahapon. Buntis si Elsa? Akalain mo nga! Hindi buntis. Patapusin mo muna ako. Nagpa-ultrasound kami kahapon. May nakita dun sa matris niya. Ano? Bata? Nung bata ba? Paano bata? Hindi na buntis eh. Ano ka? Bukol. May nakitang bukol sa matris niya. Kailangan daw operahan. Oh, delikado ba daw? Hindi ko sigurado eh. Gaalala nga ako kay Elsa.
Huwag ka na mag-alala, kaya niya yun. Bira ka naman, no? Eh, nasabi niyo na ba sa mga bata? Hindi. Kahit nga kina baby, hindi namin sinasabi eh. Sinabi ko lang sa'yo para may mahingahan ako. Anong plano niyo ngayon? Sabi ni Elsa, gusto niya raw maging handa kung may mangyaring masama sa kanya. Kaya ayun, natatawagan ko yung abogado ko para maihanda kung anong pwedeng ihanda kung sakaling, alam mo na. Ano ba kayo? Walang mangyayaring masama. Bakit ba nag-iisip kayo ng ganyan? Hindi ko naman gustong isipin yung mga ganun. Kaya lang, siyempre, iba na yung handa, di ba? Gusto mo bang mahirapan pa yung mga maiiwan mo kung sakaling may mangyari sa'yo? Hindi, di ba? Alam mo, Pits, tama ka eh. Napaisip ako sa sinabi mo eh. Teka, gano'ng kalaki ba yung bukol? Oo, malaki. Mga kasing laki ng Monay. Monay o Ensenada? Ano naman pinagkaiba nun? Pits, mas masarap yung Ensenada. May mantikilya na, may asukal pa. Asukal, attorney. Yes, please. So, bakit bigla mo namang naisip na i-ready ang mga papeles nyo? Ooperahan kasi yung asawa ko naniniguro. Baka raw may mangyaring hindi maganda. Gusto niya, nakahanda na siya. I'm sorry to hear that. Anong mga documents ang gusto mong ihanda natin? Lahat. Yun ang gusto niya Kayo ba gusto niyong yumaman? Gusto niyong magkapera? Ano ka ba? Para ka ng si Mang Tommy Yun nga sasabihin ko sa inyo Sasali tayo kay Tommy, makakatulong sa atin yun. Akala ko ba ayaw mo sumali doon? Oo nga, ikaw tong tutol ng tutol pagkatapos nangungulit ka ngayon. May napag-usapan kami ni Pits kasi. Napaisip lang ako Paano kung may mangyari sa akin, handa na ba ako? Ano naman pwedeng mangyari sa'yo? Halimbawa, ikaw, magkasakit ka, naoperahan ka, handa ka na ba? May panggastos ka ba? Sa bagay. Ano? Oo, sige na. Kasali na kami. Ayan. Hindi naman tayo katulad nila Elsa. Kahit maoperahan niya, may pambayad yan. Operahan si Ma'am? Bakit anong sakit ni Ma'am? May sakit si Elsa? Sabi lang may sakit si ma'am, kaya operahan. Sinabi ko may sakit si Elsa? Wala! Pasok! Upo muna kayo. Uda. May sasabihin kami ng tatay nyo. Tungkol po ba doon sa iPad ni tatay? Hindi po ako nakasira nun Ganun na po yun na nakita ko. Oy, wag na kayong OA, hindi yun. Teka, nasira yung iPad ko? Si Kuya po. Ano nga, hindi ako Uy! Ano ba? Tama na. Para kayong tatay nyo Bakit ako na naman? Ako na nga nasiraan ng iPad iPad mo talaga ang pag-uusapan natin. Hindi nga, kaya makinig kayo sa nanay niyo. Makinig kayo. Ano po ba yun? Ooperahan kasi ako sa isang linggo. Ha? Bakit po? Anong klase ng opera yun? May nakitang bukol sa may tiyan ko. Kailangan tanggalin. Medyo malaking operasyon. Kaya gusto namin ng tatay nyo, maging handa kayo. Nay, delikado po ba yun? Oo, sandali. Huwag muna kayong umiyak. At wala namang mangyayari sa nanay niyo. Kaya lang namin sinasabi sa inyo para maging handa kayo. At saka magdasal kayo na sana maging maayos yung operasyon. Oo. Magaling yung doktor na mag-o-opera sa akin. Sigurado po kayo na wala pong mangyayaring masama, Siyempre, wala. Huwag niyo sasabihin kahit kanino, Kahit kina ate baby niyo, huwag niyo sasabihin. Tsaka na lang natin ipapaalam pag malapit na. At saka lakasan yung loob niyo. Walang iiyak. Kayo umiyak. Sabi ko lang, huwag kayong umiyak Bihira naman kayo.
Pwede ba huwag kang umiyak? Bakit nalulungkot ako? Tumigil ka na. Ang pangit mo umiyak eh. Hello, attorney. Oh, kumusta na ho yung project natin? Malapit na matapos yun. In a matter of 2 days, ready na yun. Pipirmahan niyo na lang ni Elsa. Ay, buti naman. At binanggit na naman sa akin kanina eh. Parang gusto niya, handang-handa talaga siya eh. Ganun ba yun? Don't worry, konting tiis na lang. O sige, salamat, attorney ha. Sir, may sasabihin po sana ako eh. Ano yun? May time po ba kayo? Baka nakaka-istorbo po ako Hindi, okay lang. Ano ba yun? Sir, gusto niyo po ba yumaman? Ano? Kung gusto niyo po yumaman. Bakit? Kasi sir, kung gusto niyo yumaman, matutulungan namin kayo. Paano tulong? Maria, ako nang bahala. Pits, gusto mo bang kumita ng kalahating milyon buwan-buwan? At magkaroon ng financial freedom? Kung noon hindi, ngayon pwede na. Ang kailangan mo lang is 8,000 pesos. Teka. Familiar yan. Networking ba yan? Alam mo tuloy na. Ano, sali ka na. Hindi. Alam ko na yan eh. Ano ba, sir? Mabuti naman, di na natin kailangan ng exam. Nahihirapan ako doon sa mga English eh. Ano sir, sali na po kayo? Hindi ako sasali. Hindi nyo ba naisip na baka ano yan? Baka scam lang yan? Ay, hindi po scam to, sir. Totoo po ito. Mahirap na hindi mo masasabi. Ang daming mga nagkalat na ganyan ngayon. Puro mga manluloko lang. Sobra ka naman. Paano mo naman nasabi yan? Yung bang background ng kumpanya na check nyo? Hindi po. Pero may tiwala po kami sa upline namin. Opo. Bakit? Sino ba upline nyo? Patrick po. Ikaw ang upline? Oo, pero downline lang ako. Sino upline mo? Tommy. Si Tommy nag-recruit sa inyo? Opo. Wala na akong sinabi. Tommy. Come in, Pepito, my friend. Nice to see you. Halika, tuloy kayo. Come in. Oh, so Pepito, what can I do for you? May networking ka raw? Yes! Oh, sit down and let me explain it all to you. Hindi. Kahit ano pa yan, hindi naman ako interesado dyan eh. Tigilan mo na pagre-recruit dito sa mga to. Wala namang pera eh, binibiktima mo pa. What? Hindi ko naman sila binibiktima. They volunteer dahil alam nila malaking tulong ito sa mga kabuhayan nila. Imagine, ang puhunan, 8,000 pesos lang, Pepito. 8,000! Oo nga, paano kung wala naman silang 8,000? Abo, kailangan gumawa ng paraan. Kung hindi sila magsisikap, hindi sila yayaman. Tommy, anong pwede namin gawin? Marami! Yung mga cellphone ninyo, pwede nyo isadla. Babalik naman yan pag kumita na kayo eh. Ikaw ba? Kumita ka na dyan. Of course! Malaki na kita ko nung kaumpisa ko lang. Can you imagine kung gaano kalaki yung kita ko pag matagal na? Kumita ka na pala. Di, pautangin mo na lang kami. No. That's the wrong mentality. Sinasabi mo na wala kang pera ngayon. Kung sabihin ko sa iyo na binibenta ko yung kotse ko ng 8,000 pesos, ano? Gagawa ka ba ng paraan? Iba yun kotse yun. You see, yung pera, pag ginusto mo, gagawa ka ng paraan. Iba naman yung kotse, iba naman yung mga herbal na yan. No, Pepito, I beg to disagree. Technically, yung 8,000 pesos for the car is the same thing as 8,000 pesos for the herbal supplements. Depende lang yun sa pangangailangan. Hindi. Tama si Pitch. Hindi totoo yung sinasabi mo. Ibebenta mo yung kotse mo ng 8,000 pesos? Pakita mo sa akin yung 8,000 pesos. Akin yung kotse mo. Wait. Let me explain further. Maupo na kayo at nang makakain na. Sige po, Nay. Baka may kailangan pa kayo, sabihin niyo lang po sa amin Naku, salamat. Ang babait ng mga anak natin. Kanino pa ba naman magmamana yung mga yun? Gusto mo ka, Nay?
Thank you. Uy! Nakakatuwa naman itong dalawang to. Ang sisipag! Hindi naman, may iba lang. Lagi kasi sila nag-aasikaso sa amin eh. Uy, naalala ko tuloy yung mga pinsan ko. Uy, ano naman yung mga pinsan mo? Ay, ganyan-ganyan din sila. Sisipag. Bago namatay yung tita ko. Bakit? Pepito, my friend! Pwede ba dito muna ako sa inyo? Dito? Saan dito? Oo. Sa loob ng bahay mo, papusukin mo na ako, please. Bakit? Tommy Dones! Ay, hindi ako yun, ha? Bakit man, Tommy? Nagpalit na kayo ng pangalan? Tatakas ka pa. Mabuti pa, sumama kayo sa amin. Bakit? Marami na akong nagreklamo sa inyo tungkol sa networking scam. Wait, you don't understand. Ako ang biktima. Liga na. Sige na. Pepito, my friend. Pepito! Sige. Liga na. Pepito, my friend! Help me! Talaga si Tommy, oh. Tommy? Akala ko nagpalit na siya ng pangalan. O ano, naniwala na kayo. Ayun, si Tommy hanggang ngayon nasa presinto pa rin. Nakakatakot pala yun. Buti na lang hindi po kami nakapagbigay. Ito kasi! Bakit ako? Ikaw itong nangungulit eh! Nagmamalasakit lang naman ako, ah. Paano ka nagmamalasakit? Huwag mo sisigawan! Sisigawan mo! Sinisigawan ako eh! Tama na yan! Basta kayo tandaan nyo, kung gusto nyo kumita, magtrabaho na lang kayo na maayos. At saka yung mga ipon nyo, huwag nyo hayaan kung saan napupunta. Sige po, sir. Hindi na po kami sasali sa mga ganon. Opo, promise po, last na po to. Yan! Tataya na lang po kami sa loto. Oh, Ano to? buksan mo. Oh. Ano nga itong mga to? Yan yung sinasabi mo. Anong sinabi? Yung mga iniingi mo. May hiningi ba ako? Oo, di ba sabi mo gusto mo nakahanda lahat pagka may nangyari sa'yo? Oy, ano namang kinalaman nun dito sa mga papeles na to? Ayan, yan yung mga lahat yan. Nandiyan na yun sa mga insurance, yung sa mga properties natin. Pati yung sa mga bata. Andiyan dyan. Nandiyan na lahat. Kompleto na yan. Bakit? Hindi naman ito yung sinasabi ko eh. Ano ba yung sinasabi mo? Ako ang maghahanda. Magpapa-makeover ako bago magpa-opera. Bakit? Ano ka ba naman, Pitoy? Pag may nangyari sa aking masama, ayoko naman na magmukha akong losyang sa kabaong ko, no? Patay na nga ako, pangit pa ako. Long! Ma'am, kung gusto niyo po, itry niyo po itong gel nail polish. Ano yan? Maganda po ito, ma'am. Hindi po siya basta-basta natatanggal. Talaga? Opo, kahit lagyan niyo pa po siya ng acetone, hindi po siya basta-basta nabubura. Sige, gusto kayo. Sige pa. Nail polish niyo eh. Kailangan po talagang kaskasin. Ano ba ginamit niyo dito? Wait, ma'am, ready na po ba? Kanina po kasi naghihintay yung mga doktor eh. Hindi pa nga eh. Kailangan ko talagang linisin ang kuko. Opo, ma'am. Dapat po nakikita yung nails niya during operation. Ayaw
matanggal eh. Ay, ma'am, subukan kaya natin to. Nung bata pa ako, lahat ng estudyante, kailangan mag-Boy Scout. Ang motto nga ng mga Boy Scout noon eh, laging handa. Kasi raw, hindi mo alam kung kailan darating yung panganib o yung sakuna. Pero, lahat ng tao, kahit hindi Boy Scout, dapat dapat lagi ring handa. Kasi hindi lang sa mga sakuna, kundi pati sa mga emosyon natin. Kasi hindi naman natin alam kung kailan tayo makakatanggap ng masaya o ng malungkot na balita. Pero kung ano man yung dadating, mas maganda kung alam na natin kung anong gagawin. Ang pinakamagandang paghahanda raw para sa kinabukasan ay yung paggawa ng maganda sa kasalukuyan. I'm very sorry po. Wala na po yung asawa niyo. Hindi po siya nakaligtas sa operasyon. Ha? Totoo ba yung sinasabi niyo? Excuse me po, sir. Hindi po kayong kausap ko. Siya po. Paliwanag ko na lang, sir. Mr. Manaloto. Kayo yung doktor na asawa ko? Oho. Wala na ho ang asawa niyo. Ha? Bakit? Anong nangyari? Nagutom ho eh. Nagpahatid na po sa kwarto niya para kumain. Sige po.